May tanong sa akin, paano kung wala namang naka-indicate na OLA name sa demand letter? Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo o napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, no, alamin po natin kung ano bang po pwede natin gawin pagka po naka-receive tayo ng demand letter na wala naman po nakalagay na pangalan ng OLA. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung inyong katanungan. Okay, so sabi nyo paano kung wala naman naka-indicate na OLA name sa demand letter? Well, definitely yan, hindi yan totoong demand letter. Kasi po, ang demand letter, dapat yan, syempre, alam nyo kung kanino galing at kanino naka-address. Okay, kailangan po yan, na-check nyo maigi. Okay, ganito po ha. Para po ma-identify po ninyo kung legitimate po yung inyong demand letter na na-receive is first, check nyo po muna kung yan ay may letterhead. Kasi kalimitan po ng ng mga companies or lending companies na nagpapadala po ng demand letter, may mga letterheads yan. Para malaman kung kanino galing. Okay po. Pangalawa, syempre, yung date, kailan pinadala yon. Pangatlo, sino po yung pinadalan? Napaka-importante po rin nun. Kasi, syempre, demand letter nga po eh. Kasi, yung demand letter, may information yun, no, na kailangang mabasa yung pinagpadalahan. Diba? O, tapos, ano pa yung susunod? Yung pang-apat po, syempre, yung body of letter. Ano ba yung nilalaman nung sulat? So, dapat po doon, naka-indicate man lang, kahit papano, no, kung magkano yung nahiram, kailan nahiram, kano interest rate, may penalty na ba? Ilan bang number of days nang hindi nakakabayad? Okay? Tapos, naka-indicate din doon no, na may taning na. No? Let's say, for example, 15 days to or mga 30 days. Kalimitan kasi dapat ganun eh. Kasi itong mga bugo katapusadong online lending apps, kung maglagay ng taning, isang araw. Nagbigay ka pa ng taning. Diba? Tapos, nakalagay doon kung ano yung po pwedeng gawin. No? Maaari ba yung bayaran na or makumontak muna, 'di ba? Nakalagay din doon kung saan po kontak, kung sakasakali. Tapos syempre nakalagay din po doon yung kung ano po yung maaaring mangyari pagka po hindi tumalima doon sa demand letter na pinadala po nila. Okay? At syempre, kung galing yan sa kumpanya, dapat yan merong abogado na nakalagay. Dapat yung may nakapirma. No, although ang demand letter naman po is po pwedeng kahit sino gumawa niyan eh. Basta, for example, may utang sa'yo. Diba? At padadala mo siya demand letter, okay lang naman na hindi galing mo sa abogado yon. Kaya lang, iba ho kasi ang dating pagkagaling sa abogado. Okay? Mas formal kasi yun eh. Unlike yung sa atin kasi, kung ano-ano pinaglalagay natin, di ba? Mas nakakaalam po niyan, abogado talaga. No? Kaya ako, I suggest, kung may utang sa'yo yung tao, o magpaano ka, kumonsulta ka sa abogado at magpagawa ka ng demand letter. Pero, hindi naman siya required na dapat abogado. Pero syempre, pagka yan ay kumpanya, dapat yan. 'Di ba? Abogado gumawa niyan. 'Di po ba? Kasi ang hirap naman, biruin mo. Nakakapagpautang ka nga tapos wala kang pambayad ng abogado para gumawa ng demand letter mo, 'di ba? So, yun ho yung dapat yung i-check. Tapos kung may doubt pa rin kayo, kumonsulta po kayo sa mga abogado. Okay, sila po nakakaalam yan. Ulitin ko ha. Mga abogado po nakakaalam niya. Sila nga po ang gumagawa niyan eh. Tapos, syempre, hindi natin maaalis itong mga bugo katabusadong online lending apps, no? Pagka nagpadala talaga ng demand letter kuno nila yan, kagaya yan, walang pangalan. Diba? Kasi ayaw nilang ma-identify eh. Okay? Takot na yan eh, takot makilala. Nagtalakas-takasan lang ng loob yan. Tatawagan ka, SMS ka, dun lang yan nagtatago. No, sa kanilang tapang kunwari. Pero wala talagang tapang yung mga yan. Hindi nga tutungtong ng ng korte ang mga bugok na yan eh. Kasi alam nila sa sarili nila, no, na may mga mali silang ginawa. Lalo kung illegal yung mga yan.
O, hindi ututong-tong yan. Baka doon pa lang damputin na yan. Diba? Tsaka katakot-takot na, na kaso isasampa sa kanila. Definitely. Diba? Kaya yung mga bugo katabusadong online lending apps, lalong-lalo na po, yung mga illegal, hindi ho magpapadala ng demand letter yan na totoo. Ang padadala sa inyo yan, yung mga pananakot letter. Pansinin nyo po, walang nakalagay na pangalan nung OLA. Pangalawa, kung ano-anong batas po ang nakalagay. Totoo po yan. Meron yan, may kaso ka ng estafa. Diba? Meron ka ng kasong small claims estafa. Mali pa, diba? Meron kang kasong Article 8484. Magpapadala ng pulis sa bahay mo. Kasama yung mga barangay officials. Tapos, meron pa yan, kukuha ng gamit. Diba? Hindi man letter yun, pananakot letter yun. Diba? Kasi sa totoo lamang po, wala naman ho talaga dapat tayong usapan na dito kung marunong lamang po sila makipag-usap ng maayos. Okay? Ang paniningil naman po dapat yan, maayos ang pakikipag-usap Hindi ko maintindihan tong mga to kung saan natutunan yung paniningil na ginagawa nila kuno. Diba? Ikaw man, diba? Salbahihin mo isang tao. Takutin mo. Sa tingin mo, babayaran kanyang mga yan? May siraulo pala kayo. Hindi ko maintindihan kung paano kayo nakapag-come up ng ganong klase ng paniningil Di po ba? Ang kamote. Tapos kagaya niyan, sabi nga ho nung nagpadala ng mensahe. May demand letter nga, hindi naman naka-indicate yung pangalan nung OLA. Sino naniningil dun sa nagpadala ng mensahe, di ba? Ano kayo ng kamote? Paano kayo makikilala? Paano kayo babayaran kung hindi kayo nagpapakilala? Mga siraulo kayo. Diba? Yan ang mahirap sa inyo. Kadalasan yan ang ginagawa nyo. Tatawag kayo, diba? Pag sinagot kayo ng kliyente, mumurahin nyo agad. Pagagalitan nyo agad. Hindi nyo man lang, pinakilala sarili ninyo. Diba? Hindi nyo man lang sinabi kung anong kumpanya kayo galing. Ano kayo ng kamote. Mumurahin nyo agad. Pati sa mensahe ganun, pati sa email ganun, at lalo na sa demand letter. Diba? Samantalang napakaliwanag po sa prohibition on unfair debt collection practices. Kailangan po nagpapakilala kayo. Mga siraulo kayo. Okay? Hindi lang po yung nagpapakilala yung ahente. Dapat sinasabi din po kung anong kumpanya sila. Ano yung nire-representa nilang kumpanya. Yan ho, mahirap dyan sa mga yan. Diba? Hindi lang ho sa demand letter, hindi nagpapakilala yan. Sa tawag, sa SMS, sa email. Okay? And even yan, pagka pupunta sa bahay ninyo, kung pupunta ng bahay nyo, hindi magpapakilala yan. Pero malabo pa po sa Alketran na pumunta ng bahay niyo yung mga yan dahil mga duwag nga yung mga yan. Nagtatago lamang po yan sa harapan ng computer nila, puro tawag, SMS, Yung hindi ho sila makikilala. Kaya matatapang yung mga bugok na yan. Okay? I suggest po, doon sa nagpadala ng mensahe na to, kung may doubt kayo doon sa demand letter, kumonsulta ho kayo sa abogado. Kung wala pa ho kayong extra money, baka meron ho doon sa pinagtatrabahuhan yung abogado, tanong nyo, kumonsulta kayo ron. Pwede naman din ho kayo pumunta sa PAW o sa mga notary public. Di po ba? Marami po tayong po pwedeng pagtanungan. Kagaya po nung sinabi ko kanina, pwede nyo naman ninong pagbasihan yun. Okay po? Tapos, syempre, meron ho tayong nahiram sa mga yan. Okay? Kung yan po'y illegal, okay, hindi kasama sa recorded online lending platform, yun na lamang pong dinisburse sa inyo, ang bayaran po ninyo. Pero kung yan po'y legitimate, okay, kasama sa recorded online lending platform, makipag-ugnayan po kayo sa kanila. Pero hindi ko ma-assure sa inyo na kayo po'y kakausapin ng maayos ng mga yan. Kasi po, hindi naman ho porkit kasama sa recorded online lending platform or mga legal, mga maayos ng kausap. May mga bugok pa rin po, na mga legal na mga online lending apps. Okay, kaya nga po ako, lagi kong sinasabi, kung hindi rin lang naman po kailangan, huwag nyo na hong hiraman. Kasi instead na ang problema nyo lang is kulang kayo sa budget, okay, madadagdagan pa ang sakit ng ulo ninyo dahil sa pangaras ng mga bugok na yan. Now, pagka kayo nakaranas po ng harassment, okay, i-complain nyo po sa mga sangay ng gobyerno na makakatulong po sa atin. Okay, kagaya po ng SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po PAO. Okay, pwede kayong mag-complain. Now, pag dumating po yung panahon na sila po'y na-raid, okay,
at kailangan na sampahan ng kaso, puntahan nyo po. Kasi po hindi natatapos sa complaint po yan. Okay, para maparusahan yung mga bugok na yan, kailangan po sampahan nyo ng kaso. At pag sinampahan nyo ng kaso yan, dapat yan, atinan nyo. Talaga hong ba abala kayo, kaya lang, siyempre, yun po yung magiging daan, no, para po mapanagot yung mga bugok na yan. Kasi hanggat wala po talagang tumutugon or walang nagdidemanda sa mga yan, ay hindi mo mapaparusahan yung mga yan. Kasi yung sa inyo po ginawa yung kawalang yan eh. Kaya kayo po ang dapat magdemanda sa kanila. Sana po naiintindihan na hindi po natatapos yan sa complaint lang. Okay po? Pagka po yan na-complain at yan po ay na-raid, kailangan po yan idemanda para po maparusahan at mapanagot yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.